Hi guys! Magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay i-review na naman natin ang aking experience kay Fido Loan or Fido PH. Keep on watching guys! Let's go! So nung na-approve po ako dito sa una kong pag-loan kay Fido Loan guys, sa halagang 12,000 pesos at ang pinili kong loan term that time ay 4 terms. At every 15 days po ang per term. So parang mabilis cash din po siya guys. So 2 months ko po yon babayaran. Yung dalawang term ay nabayaran ko na. So dalawang term na lang po ang naiwan ngayon. Yung pinakaunang term guys ay binayaran ko po yon using my GCash account. May tutorial video na po ako niyan guys kung paano natin babayaran ang ating utang dito sa Fido using our GCash account. I-search niyo na lang po sa YouTube how to repay Fido Loan using GCash. Kapag makakita po kayo ng ganitong cover, sa akin po yan. At pagkatapos kong nabayaran yung pinakauna kong term at pagbalik ko sa aking Fido dashboard, may borrowing amount na po nakalagay na 3,500 pesos. Naisip ko that time na revolving credit siguro itong Fido Loan. Ang ibig pong sabihin ng revolving credit ay kahit may outstanding balance pa po tayo guys, ay pwede na po tayong makakautang ulit. Or pwede po nating paikot-ikutin yung ating pag-utang. Pero nung una ko pa pong pagbayad guys ay hindi pa po clickable itong borrow. So nung binayaran ko na po yung pangalawang term ko o pangalawang due date ko, binayaran ko po yun guys using my BPI account through online banking. At may tutorial video na rin po ako niyan guys. I-search nyo lang po how to repay Fido Loan using BPI online mobile banking. At may makikita po kayong ganitong cover, sa akin din po yan. At pagkatapos kong nabayaran yung pangalawang term ko guys, ito na po ang nakalagay sa aking Fido dashboard. May nakalagay ng borrowing amount worth 8,500 pesos na po. At pwede na pong mapindot itong borrow. Sa palagay ko that time guys ay pwede na po akong makakautang ulit kahit may isa pa akong remaining balance na hindi pa nabayaran. So hindi ko pa yan ginalaw guys. Hindi ko pa naman po kailangan. So hindi ko pa po inutang yan. So pagdating ng due date ko sa pangatlong term, so ipapakita ko na sa inyo ngayon guys kung paano ko po ito binayaran gamit ang aking Maya account. At sa oras na ito ay sinubukan ko talagang umutang ulit kahit na may isang term pa akong hindi pa nabayaran. Kung totoo po ba ang revolving credit itong Fido Loan. So ito guys, panoorin nyo. So ayan po, ito na po yung pangatlong due date ko guys na babayaran natin ngayon. To say is to believe, ipapakita ko po sa inyo ang aking bill. So ito na po yung naiwan kong dalawang term na hindi ko pa nabayaran. At itong pangatlo ngayon ang babayaran natin na mag-due na in 1 day. Tulad po ng sinabi ko guys na huwag masyadong maagang magbayad. Hintayin muna ang 2 to 3 days bago mag-due date. Dahil karamihan po sa mga sobrang maagang nagbayad ay hindi na po nakaka-reloan. Yung iba naman ay hindi po tinasan ang kanilang credit limit. So patuloy po tayo. I-click na natin itong repay now. Itong 3,915 ang babayaran natin ngayon guys ha. At dahil ang aking Maya account ang aking gagamitin sa pagbayad nito ngayon, i-click natin itong e-wallet. And then, i-click natin itong Maya. At ito po yung contract number ng ating Fido Loan account guys. Kukopyahin po natin ito. I-click lang natin itong may copy button dito sa baba. At pag-click natin, mag-pop up ito, copied. And then, i-exit muna natin itong ating Fido account. And then, i-open po natin ang ating Maya account. And then, sa ating Maya dashboard, i-click po natin itong bills. And then, i-click po natin itong loans. And then, scroll down lang natin at hanapin natin ang SkyPay. At ito po yun guys, i-click lang natin ito. And then dito po natin i-paste yung kinopya po nating contract number doon po sa ating Fido account. Long press lang natin ito, then click paste. And then dito po natin ilagay yung amount na babayaran natin. So 3,915. And then ang ating mobile number na naka-registered sa ating Fido account. At pagkatapos natin fill upan, i-click natin itong continue.
I-double check ang mga detalye na nilagay. At may convenience fee po na 5 pesos na idagdag sa ating babayaran guys ha. At kapag okay na po, i-click na natin itong pay. And then click pa rin natin itong pay na dito sa pinakababa. At ayan po, payment successful na po siya. Huwag kalimutang i-save or i-screenshot ang receipt na ito para if in case magka-aberya ang system, may proof na po tayo na bayad na po tayo. So ngayon balikan po natin ang ating Fido account kung credited na po ba ang ating binayad. At ayan po guys, payment confirmation na po siya. At tumaas na rin po ang aking borrowing amount. From 8,500 pesos, ngayon ay nagiging 12,500 pesos na po. Maya-maya ay nag-pop up ito guys. Basahin muna natin ha. Dear valued member, you still have available credit. We have reserved priority disbursement privileges for you. So ayan po guys, binigyan daw nila ako ng privilege guys na makakautang na naman kahit may outstanding balance pa daw ako. Tingnan natin ang aking bill guys ha. So ito po guys, to see is to believe. May isang term pa akong hindi pa nababayaran. At ang due date nito ay ngayong October 3 pa po. So ngayon balik na po tayo sa aking dashboard. And then i-click na natin itong borrow. At pag-click ko nitong borrow guys, ay pinapapili na po ako kung magkano ang aking uutangin. At dahil sinubukan ko pa naman ito guys, ay itong 4,000 pesos muna ang pinili kong loan amount. Hindi ko pa naman kailangan ng pirang malaki ngayon. So itong 4,000 muna. At ang loan duration po nito or ang loan term ay wala pa po akong ibang pagpipilian. Itong 61 days pa rin. Nakalock pa po itong 75 days, 90 days at itong 120 days. At itong number of installments ay itong 4 terms pa din. At ayan po, so ang pinili ko pong loan purpose ay ganun pa din po, business loan. At pag-click ko nitong submit guys, ay dinala na po ako dito sa kanilang loan details. At nakalagay na po ang aking loan duration, 61 days, number of installments, 4 term. So 4 na bisis ko po siyang babayaran sa 2 buwan sa tag 15 days per term. At ayan na po ang aking loan purpose. Ito na po ang aking repayment schedule guys. 15 plus 15 plus 15 plus 15 days. So sa 4,000 pesos na utangin ko guys, ang mababayaran ko every 15 days ay 1,305 pesos. So nung kinompute ko guys, 1,305 times 4. So ang equal po niyan guys ay 5,220 pesos. So ang naging tubo sa 4,000 pesos na utangin natin guys sa 2 buwan nating pagbabayad ay 1,220 pesos lang po. So tama po ang nakalagay dito sa baba guys na ang daily interest rate guys ay 0.1% at ang service fee per period na 244 pesos. At ang net daw na may-receive natin guys na amount ay buo talagang 4,000 pesos. At pag-click ko nitong may maliit na bilog guys para sa loan agreement, and then pagpindot nitong submit, ay nag-facial recognition na po ako. So pina-selfie na ako guys para ma-identify nila kung ako po ba talaga ang may-ari nitong Fido account. At ayan po, verifying na po siya. Assessment is currently in progress. At pagkatapos nito guys ay in process na po siya. Mga ilang minuto guys, ito na po ang lumabas sa aking dashboard. Congratulations, your application has been successfully approved and the loan disbursement process is currently underway. At wala pang 5 minuto guys, ay nag-pop up na po ito, disbursement successful. Congratulations! The funds have been successfully transferred to your designated receiving account. At pag-open ko sa aking BPI account guys, ay nandun na po ang 4,000 pesos. So ngayon, tingnan natin ang aking bill. Kung paano ang sistema nito. May balance pa ako nung previous kong loan eh. So ito po yung repayment plan nitong bago kong niloan guys na 4,000 pesos. At yung previous kong loan nandito sa baba, scroll down lang natin. So ito na po yung balance ko nung nakaraan kong loan guys. Nakaseparate po siya. So legit na legit po siya guys na ang Fido loan ay isang revolving credit. Wala po siyang pinagkaiba sa mabilis cash. At magkapareho lang din po ang kanilang interest. So yun lamang po guys.
So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. At lagi ko po itong ipaalala sa inyo guys. Mag-ingat po tayo lagi sa pag-apply sa mga online lending app ngayon na naglalabasan. Kasi bihira lang po sa kanila yung mga legit. Karamihan po ay mga scam na po siya. Paki-like na lang po sa video ito guys at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel guys para sa iba pa pong mga review sa mga naglalabasang ula ngayon. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews o mga video na i-upload sa aking channel. Para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye!